Nananatili pa rin pong mataas ang approval at ang trust rating ni Sara Duterte sa bagong labas na survey kung saan nga siya pa rin ang mas pinaniniwalaan ng ating mga kababayan bukod dito kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos ay andun na kumbaga nakastock siya sa negative 3% na kumbaga hindi na siya pinaniniwalaan ng mga kababayan natin. Ngayon dahil sa survey na yan, marami na nagsasabi na si Sara Duterte na ang pinaka-sureball na magiging presidente kung sakasakaling tumakbo nga siya sa 2028, eh malaki na yung kasiguraduhan niya na siya ay mananalo. Kaya ito yung nagiging dahilan ngayon ng problema ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung sino yung ipantatapat nila dito kay Sara Duterte. Ngayon, ito bang si Senator Risa Hontiveros, kaya niyang talunin itong si Sara Duterte kasi 'di ba may mga lumalabas din na mga bali-balita na si Risa Hontiveros merong kumbaga may ambisyon din na maging presidente at siya yung napipisil kung sakasakaling nga hindi tumakbo sa pagiging presidente si Leni Robredo, si Risa Hontiveros yung kanilang ipantatapat. Ang tanong, kaya talunin ni Risa Hontiveros itong si Sara Duterte sa 2028 election. So ito alamin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na, so ito panoorin po natin. Dito po sa naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros na kinote doon sa video, maaari ba natin talagang makonclude na dito po sa hakbang nila for impeachment, lalo na doon sa recent interview, nakapanayam din si Senator Risa na sabi niya na kumpiyansa siya, basta magkakaisa lang, kayang matalo ng sinasabi nilang opinion sa pagka-presidente sa 2028 election si VP Sara? Alam niyo naman na you can fake it till you make it ay isang form, isang strategiya o taktika para sa eleksyon. Kailangan talaga ang mga nag-aambisyon maging kandidato ay i-portray nila na malakas sila. But in this case, medyo may slight fail kasi mayroong kondisyon kailangan magkaisa para manalo. Acknowledgement ito ng lakas ni VP Inday ng taas ng kanyang popularity ratings at trust approvals. So kailangan nilang mag-resort sa ganitong mga strategiya at ganitong klaseng communication style. Kumbaga na magpo-project ka ng strength pero hindi niya kayang i-project ng lubos kasi nga inaamin nila na by themselves o yung itong mga hiwa-hiwalay na maliliit na grupo ay masyadong mahina kung lalabanan nila ang vice-presidente. So it will require na mag-vote in pa sila para lang magkaroon ng credible na challenge yung kanilang panig. So ako Dito maganda punto ni Atty. Trixie kasi naalala nyo si Trillanes, di ba, nananawagan na magsanib puwersang araw siya para talunin itong si Sara Duterte. Kung hindi nila gagawin yun, malamang na sa malamang, babalik nga sa pwesto itong mga Duterte. Ngayon, itong mga makakaliwa naman, especially yung grupo nga ni Tiberos, mga Dilawan, mga Pintiawa, mga sympathizer ng NPA, willing din sila makipag-alyansa dito kay Bongbong Marcos para lang talunin si Sara Duterte. So, napakalaking nga naman yun ng message na ibig sabihin talagang mahina yung kanilang grupo para talunin si Sara Duterte kasi kailangan pa nilang kainin yung sinusuka nila para lang makakuha sila ng dagdag puwersa. Considering si Sara Duterte wala pang masyadong ginagawa dahil wala naman talaga siya sa gabinete, wala naman talagang trabaho ang Vice President. Kumbaga, yung mandato niya bilang Vice President, kumbaga yung, di ba yung budget nga niya, maliit lang, talaga pinagkakasya niya lang para at least maging functional yung kanyang opisina, nakikita tumataas yung kanyang trust at saka approval rating. So, maganda yung punto rito na
mahinang-mahina talaga yung puwersa nitong mga anti-Duterte compare dito kay Sara Duterte kasi kailangan pang makipag-bolt in, alam niyo yung makipagtulungan sa mga kinaayawan nila, yung sinusukan nila, yung kinasusuklaman nila para lang talunin si Sara Duterte. So talagang maganda, malaking kumbaga indikasyon ito ng malakas ang Sara Duterte pagdating sa 2028. So ako, I don't see that happening anytime soon. Opo, at sa mga ganitong klase po ng pamamaraan po, attorney, epektibo pa ba ito? Kasi naalala natin, during 2016, well, napuruhan doon siguro si Vice President Jojo Binay, pero dumaan din ng mga pag-uusig at grabing kritisismo, lalo na si former President Rodrigo Duterte, pero bumaba siya ng may mataas ang grado po, no? At siguro maghahalos 3 taon kasi sinasabi ni VP Sara 2023 nagumpisa nga itong mga pag-atake laban sa kanya. Pero nananatiling siya ang may mataas po na grado sa lahat ng matataas na opisyal. Sa tingin niyo po, sa panahon ngayon, sa mata po ng publiko, epektibo pa ba ito? Itong ganitong klase po ng pamamaraan na yung inaakusahan para bumaho yung kanyang pangalan, babango yung nag-aakusa sa kanya at feeling niya na backup siya ng taong bayan at kumbaga may mandato ang taong bayan sa kanya na ilahad kuno ang mga paninira or mga alegasyon laban dito sa pangalawang Pangulo? Well, ang tingin ko hindi na siya effective, ano? Kasi otherwise, maaapektuhan talaga ang trust and approval ratings. And in the past year, kahit bumaba siya, no, from 2022 until the present, nakikita natin na siya parate consistently ang pinakamataas ang trust and approval ratings. Posibleng bumababa siya, pero never siya naging number 2 kahit siya yung vice-presidente. Maintained ang kanyang popularity. So, ibig sabihin, kahit kitang-kita ng karamihan ng mga, especially yung mga, mga nakatutok dito sa issues na ito, maliwanag ano yung motivation, ano yung purpose, kumbaga napaka-common knowledge na. Unfortunately, wala silang ibang strategiya, walang ibang recourse. Kumbaga, walang mapupuntahan o walang ibang magagawa ang mga kalaban niya para magkaroon ng kahit man ng katiting na fighting chance. So in order to do that, ito pa rin at ito pa rin ang bagsak nila. Kahit maliwanag sa mata ng mga tao yung ginagawa nila. After all, kung suntok sa buwan na rin lang, ibuhos na nila lahat para dito sa strategiya nila. Unfortunately, feeling ko baka hindi sila pa rin, hindi enough yung ginagawa nila. 33 million is a very, kumbaga, nakakatakot na number yon para ma-overcome. So kahit ngayon, naaapektuhan sila sa taas ng trust and approval ratings ng bise. Baka Yan yung nakakatawa, di ba? Vice President lang si Sara Duterte. Mas mataas pa yung kanyang trust and approval rating compare dito kay Bongbong Marcos. Di ba? Tapos, si Sara Duterte halos wala namang ginagawang project na national. Si Bongbong Marcos, meron daw siya mga national project na ginagawa. Pero bakit ganun? Hindi yun hindi nakakapitalize ni Bongbong Marcos. At bakit sa dami ng mga inaakusa kay Sara Duterte, hindi man lang natitinag yung trust and approval rating niya. Pero si Bongbong Marcos, kahit anong gawin pa ni Manang Claire Castro, lalong dumadaos-dos yung kanyang popularity. So, ganyan talaga kalakas si Sara Duterte ngayon na walang makatibag sa kanyang kumbaga, papuntang presidente. So, wala na makakatibag dyan dahil nga mas sinusuportahan na ng mga kababayan natin itong si Vice President Sara Duterte compare dito kay Bongbong Marcos. Baka siguro dapat baliktarin nila, purihin na lang nila si VP Sara para mabaliktad yung grado. Kasi the more nilang binabanatan ang vice-presidente, simula 2023, hindi naman po, well, may pagbaba, pero nananatiling pinakamataas pa rin siya after nitong mga nakalipas po na taon na attorney. O hindi lang yun, walang umaangat na leader
na maaaring umabot dun sa punto na pwedeng mabigyan ng credible challenge si Vice Presidente. Ang nakikita natin, ang daming wannabes, ang daming nag-aambisyon, pero walang umaabot dun sa level ng trust and approval ratings niya. Hindi nga umaabot sa kalahati ng trust and approval ratings niya at the lowest level. Kasi sino ba ang pinakaangat ngayon, or at least pinakamaingay, ay nasa 3% lang ng trust and approval. So hindi, kumbaga, walang credible challenge. So yun yung unfortunate sa kanila. May resources sila, merong strategy na alam nilang nag-work na nung panahon ni Vice President Jojo Binay, pero hindi pa rin nakakausad o kumbaga hindi pa rin na sila nabibigyan ng pag-asa na mayroong chance itong mag-succeed. So kumbaga, Kumbaga kasi ang unang sumisira dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, walang iba kundi si Manang Claire. Manang Claire Castro. Kasi wala naman sa hulog yung kanyang mga banat dito kay Sara Duterte. Hindi kagaya kay Sara Duterte, yung mga banat niya, papitik-pitik lang pero yung iyak, yung aray ni Manang Claire Castro talagang sagad. Diba? Talagang iniinda niya ng todo. Kaya hindi kumbaga yung mga yung balik dito kay Sara Duterte ng mga bitaw ni Manang Claire Castro hindi nakakatulong para hilahin pababa yung popularidad ni Sara Duterte. Bagkus nagbabackfire pa yon. Mas tumataas pa yung trust rating ni Sara Duterte. kumbaga, ang magiging strategiya nito ng mga oposisyon ni VP Sara, kung hindi nila matalo sa rating, hindi nila mapababa yung rating, tanggalin na lang sa pwesto para wala silang kalaban sa 2028. Hindi umubra yung siraan eh. Ilang taon na, ang dami-daming trolls. Nakikita natin na ang dami-daming talking heads laban kay VP Inday, maging trad media or social media, walang humpay since 2023. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang leading in trust and approval at hanggang ngayon walang umaangat na leader na pwedeng magbigay ng challenge sa kanya. Wala pa rin talaga. Opo, dito naman po sa maaring partisipasyon ni Madriaga, malino na po ba yung sagot dito ni VP Sara na at the same time, yung nabanggit din ng mismong taga-DILG na wala namang naganap na pagbisita or ang binagbabasehan lang is yung naging testimonya. Kung ganito po yung magiging basihan, bakit naman hindi rin sineryoso yung testimonya ni Gutesa, yung testimonya ang mga pahayag ni Congressman Zaldico at iba pang mga nagpapahayag, yung mga sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga, ni Congressman Leandro Leviste, paglaban sa gobyerno parang medyo matamlay sila pero paglaban sa mga Duterte medyo aktibo po sila, attorney. Bakit kaya? Totoo yan at makikita natin lalong-lalo na pag siniyasat na ng Committee on Justice ang sufficiency in form and substance ng mga reklamo laban kay VP Inday. Kung ang reasoning nila dito sa sufficiency in substance kay Pangulong Marcos, siniyasat nila at pumasok sila sa merito o bigat ng ebidensya, so to speak, laban kay Pangulo, yung standards ngayon na inimpose nila doon sa pagsisiyasat nila ay i-expect na rin ng publiko pagdating dito kay Vice Presidente. Pero more than that, hindi rin kailangan i-compare. Kasi on its own, masyadong mahina yung mga alegasyon ni Madriaga. Hindi natin nakikita na may sustansya ito o suportado ito ng ibang ebidensya since wala namang naipapakita na ebidensya na nagkaharap yung dalawang yon, kahit man lang ba yung enough for probable cause, di ba? On its own, napakahina ng alegasyon. Ganito yun the more extravagant the accusation, mas mabigat dapat ang kaakibat na ebidensya na i-demand sa'yo. So dito ang sinasabi ay dumalaw pa daw si VP Inday, magkakilala sila ng matagal na, may mga inutos sa kanya kahit hindi nga naipapatunayan kung ganong katagal na sila at kung ganong kalalim ang pagkakakilala ni Madriaga dito kay Vice Presidente. So wala tayong nakikita na inilalabas nila na sufficient evidence para man lang makaabot sa punto na may probable cause.
Wala nga sa punto ng reasonable evidence eh. Wala nga sa punto na ano na maaaring i-stretch yung imagination mo para maisip na totoo ang sinasabi ni Mr. Madriaga. So, ang demands ng ebidensya dito mataas. So, kung yung ebidensya na similar dito kay Pangulong Marcos, pero tingin ko mas may bigat eh. Kasi halimbawa, may akusasyon si Senadora Amy, mayroong mga public statements already made against the president dun sa ilang larangan sa mga reklamo sa kanya. Dito, there's one single statement, walang support, walang objective evidence tulad ng mga logs, walang eyewitnesses na nagkaharap yung dalawa, at wala ring patunay na andun ang presidente at o ang vice president at all sa ano na nakausap ito ni Madriaga. So unfortunately nga, dahil hindi nga pareho yung bigat, mas marireveal ngayon ang motibo ng Kamara de Representantes kung bibigyan nila ng bigat yung mga ganitong aligasyon na napakahina. Isa ito yung sa ano na nag-backfire sa kabubuhan nitong mga isinama yung affidavit ni Madriaga doon sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nag-backfire sa kanila yung katangahan nila. Kasi yung mga statement ni Madriaga puro butas. Imbes na makatulong, mas lalo pang alam niyo yun, pwede pang gamitin ng kampo ni Sara Duterte para lalong ibasura yung impeachment kung kasama yun talaga, kung i-honor yun bilang isa sa mga ebidensya ha. Kasi unang-una nga walang silang maipakitang video o kahit o anything na pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi ng Madriaga. Doon pa sinira pa ng DILG yung statement niya na dumalaw raw si Sara Duterte doon sa kulungan para kausapin daw si Madriaga. Tapos yung pagiging, alam nyo yung security aid daw. So doon pa lang sa dalawang yon sabit na. Kasi hindi naman papayag yung PSG na may magtatrabahong, alam nyo yun, security ng isang high-ranking official, especially vice president at ng presidente, na hindi manggagaling sa kanilang organization. Siyempre kailangan nilang protektahan ng todo yan. So doon pala makikita nyo na napakalabo na. Tapos isa pa sa mga butas doon yung paggamit nila ng bagman daw na nag-deliver din daw siya ng mali-maletang mga or bagbag na pera. So ano na gas-gas na yung ano na yun yung statement na yun dahil nagamit na yun doon sa Senate hearing na ang nagtuturo papunta kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. 'Di ba? So doon pa lang kumbaga hindi na masyadong kinagat yun dahil mas may kapanipaniwala yung kwento ni Saldico dahil may collaboration dun sa kwento ni Gutesa at ng mga Diskaya. Dito kay Madriaga, sino lang ba nagsasabi? Si Madriaga lang, based lang sa kanyang affidavit. Ngayon yung affidavit na yun, pwede bang gamitin ebidensya? Hindi naman Ang affidavit nga pwedeng balik na rin tulad ng ginawa ni Bernardo, ni Yusek Bernardo, di ba? 5 beses daw gumawa yan ng affidavit. So, hindi naman, kumbaga, hindi, madaling magpalit ng affidavit, pero hindi siya pwedeng gamitin as evidence. Kaya nga yung ginawa nila kay Madriaga na pagsama doon sa impeachment complaint, isa yun sa mga katangahan nila na imbis na makatulong, mas lalo lang nagpahina doon sa impeachment ni Sara Duterte.